each other and connected tayo kay Lord. Amen? Yan. Yun. Malakas po ba? Dinig tayo sa likod? Amen? God bless sa mga nasa likod, sa mga nasa loob, sa mga naka-zoom, mga naka-live. God bless po sa inyo. Again, God is holy. Napakaganda ng awit, no? Please, seek and gaze God's beauty. So, no, yung mantin natin. So, ito na po yung finale, no? This is my first time na gamitin ni Lord to close this series. Napaka-sarap at napakaganda ng verse na binigay ni Lord sa atin. Yan, yung team natin, set apart, separated to win. So, ibig sabihin, kapatid, nasa team Wagi tayo. Pakitabi nga yung mga katabi mo, team Wagi ka ba talaga? Team Wagi! Praise the Lord! Wow! Praise God! Next month, no? Tama ba to? Ito yung team natin. Feast Banquet for the Fallen and Undeserving. Hindi yung topic. Ganda naman lahat. Binibigay ni Lord. Let's see. Ayan. Oh. Usapang puso, mga kapatid, no? Talaga naman, pag last time naalala ko kasi, usapang love. Ngayon, usapang puso. Tanong lang, anong kondisyon ng puso meron ka ngayon? Mga kapatid, obviously, no? Alas lahat. Pusong kilig, match. No? Since last pa. Amen? Meron ba ditong pusong sawi? Meron pusong wagi. Meron ba dyan sa likod? Pusong wagi? Meron. Amen. Praise the Lord. Pusong wagi. Meron pa dyan pusong bato? Meron pa ba dyan? Meron pa ba dyan puso na nandun pa rin, no? Meron pa rin siyang katiting na bitterness sa puso. Dapat wala na. Dapat yung puso daw natin, yun joyful heart. But, no, saya, no, nung umpisa. But we will talk about this one. Yung puso. Yan. Yan. We will talk about this condition of heart. Yan yung broken, hopeless, and troubled heart. Na-experience yun na ba ito? Dumating na ba ito sa puso mo, kapatid? No? Nawalan ka na ba ng pag-asa? No? Nag-worry ka ng sobra-sobra, no? Na para bang pinagsakluban ka na ng langit at lupa. Dalawa lang yung katotohanan pagdating dito sa, tinatawag natin itong troubled days, no? Totoo naman, nadaan tayo dyan. Dalawa lang. They happen, kapatid. Nangyayari at nangyayari. Amen? Nandiyan yung problema natin sa family, no? Hindi mo iwasan yan. Sa sarili mo, problema ka sa work. O, nagkaroon ka rin ng problem sa love life, di ba? Pinagdaanan natin. They happen. Ang isa pang katotohanan dyan, they hurt. Totoo? Masakit, di ba? Yes. Masakit. Experience mo yung family crisis, no? Nawalan ka ng mahal sa buhay. Masakit. Totoo? Di ba? It really hurts yun. No? Nagka-problema ka sa trabaho. No? Ano man yung pinagdadaanan mo, yung mga unexpected troubles, di ba? Napakasakit, di ba? Paano? Paano i-handle yung tanong ng isang tunay na Kristiyano yung trouble? This is it. Ito yung sinasabi yung sa verse natin. Dahil sa buhay na ito, natin sa mundong ito, tunay. At dadaan tayo ng mga pagsubok ng trials and troubles. Pero sabi ni Lord, no worries. Amen? Dahil sa passage na yun, bibigyan tayo ni Lord ng instruction and encouragement na tutulong sa atin ito. Comforted when you are struggling. Abound in joy when you are blessed. And worship God as you see who He is. Let's read the verse from Psalm chapter 4.
Answer me when I call, O God of my righteousness. You have relieved me in my distress. Be gracious to me and hear my prayer. O sons of men, how long will my honor become a reproach? How long will you love what is worthless and aim at deception? But know that the Lord has set apart the godly man for himself. The Lord hears when I call to him. Tremble and do not sin. Meditate in your heart upon your bed and be still. Offer the sacrifice of righteousness and trust in the Lord. Many are saying, who will show us any good? Lift up the light of your countenance upon us, O Lord. You have put gladness in my heart more than when their grain and new wine abound. In peace I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me to dwell in safety. This is it, my brothers and sisters. Heart set apart. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Muli salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, sa panibagong buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord. Salamat, Panginoon, sa protection, Lord, sa aming mga pamilya, Panginoon, sa aming pagtatrabaho dito, Panginoon, sa Saudi Arabia. Lord, wala kami ibang papurihan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Lord. Muli salamat, Panginoon, sa paggamit muli sa iyong lingkod, Panginoon, to share or to spread or ihayag, Panginoon, ang iyong mabuting balita. Nawa, Panginoon, ito ay tumalima sa pinakamatapang bahagi ng aming mga puso. Lord, we ask, Panginoon, for that wisdom and knowledge, Panginoon. Panginoon, gamitin mo lang po ako, Panginoon. Lord, nadalo yan ng iyong salita, Panginoon. Ikaw ang tinig na maririnig nila, Panginoon, at hindi po sa akin, Panginoon. And Lord, patuloy mong i-bless ang aking mga kapatid, Panginoon, our pastors, leaders and members, Panginoon, patuloy mong pag-initin at ang puso to serve you, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Continue na patuloy mong igawan, Panginoon, ang pag-ibig sa panambahang ito, Lord. Lord, puno mo ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng kagalakan ng puso ng bawat isa, Lord. Lord, bless also our family, Lord. Lord, ikaw manguna, Holy Spirit, guide us sa paghayag ng iyong mabuting balita. Again, Lord, we love you. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Lord. Ayan. Heart set apart. So, napakaganda nung binigay pa lang sa akin eh. Pass nyo again yung verse. Psalm, di ba? Kasi, relate ako dyan. For sure, kayo din, no? Kasi itong Psalm, ito kasi yung yung parang nakaka-relate, no? Doon sa ating pagkatao, no? Nandiyan na yung parang sharing that human experience ba, no? Pagdating diyan sa fear, diyan sa sorrow, diyan sa suffering. Pero ang maganda, nandiyan yung fear. Siyempre merong peace, no? Kung merong sorrow, there is joy. Siyempre, pag may suffering and pain, nandiyan yung love. Amen? So dito sa passage natin, so this Psalm 4, chapter 4, no? Ito yung we focus dito sa paano ba magre-react yung Christian o believer. O sabihin natin, tunay na Christian. Paano ka ba magre-react kapag dumating sa'yo yung matinding trouble or matinding pagsubok? Amen? Doon sa binasa natin kanina, may tatlong encouragement, no? Tandaan natin. Una, call upon the name of the Lord. Pangalawa, dapat nandun yung trust. Trust natin sa Panginoon. Pangatlo, nandun yung rest. Saan tayo mag-rest? Rest in God. Amen? Bilisan na natin. Exciting to. Ayan. Psalm chapter 4, verse 1. Answer me when I call, O God of my righteousness. You have relieved me in my distress. Be gracious to me and hear my prayer. No, dito. Ano kayang klaseng trouble, no? Yung pinagdadaanan ni David. Yan, sabi ko kanina, no? Sa man of God, si David. Ano kayang klaseng trouble? Kasi nung nagbasa ako,
marami silang pagtatalo dyan na sinasabi, continuation daw ito nung chapter 3 ng Psalm, story ni Absalom. Kilala niya si Absalom? Yung anak niya, no? Isa niyang anak, no? Na nagrebelde, no? Nagrevolt, no? Na siyang sarili niyang anak, no? Gusto siyang patayin, gusto siyang patalsikin. Kasi gusto niyang maghari. Siya yung maghari, no? Grabe, no? Sarili mong pamilya. Sarili mong anak. Yung kumakalaban sa kanya. Matindi. Whatever nga yung trouble na ito, sinasabi diyan, dumadaan si David ng matindi. Yun, no? Distress the word. Ano ba yun? No? Na si Absalom kasi, ano yun sabi daw, sikat, popular, trending siya nung time na yun. So, nagpaano siya, nagpakilala siya. No? Parang ano na yun, uditan na ba? Gusto niya sakupin yung pag-ano. So, inano ko lang, para maano nyo si Absalom, long-haired yan. Guwaping daw, no? Kasi nabasa ko lang, God to share them. Kaso yung namatay siya, kinamatay niya yung sani, yung mahaba niyang buhok. Sumabit siya. So, basahin nyo rin yan. Amen. So, maganda. Amen. Praise the Lord. So, anong klaseng trouble kaya, no? Sa ni David dito. Whatever it is, David experienced yung his heart, no? Troubled heart. Sabihin na natin yan, heart-rending trouble, no? Grabe katindi yun. Sabi, again, David. Sino si David? A man after God's own heart was in deep distress. Kumbaga, parang hopeless na siya. Hopeless na, no? Si King David. That's why yung prayer niya, no? Talagang he cried out sa ating Panginoon. Di ba? Ganon din tayo. Di ba? Kung talagang wala na tayong mapupuntahan, di ba? Yung pakiramdam natin talaga is, wala na tayong time, wala na tayong space, alam mo yun? Halos maipit-ipit ka na. Saan ka ba tatawag, di ba? Siyempre, sinasabi, as Christian, di ba? Kay Lord, tumawag tayo sa Kanya. So, ganun yung ginawa ni David. Kasi, di ba, sabi niya, no? O God of my righteousness, sabi niya. So, he called, no? Yan. David turns to God in his time of distress. Again, yung distress, yun na yung tight corner. Wala ka nang mapuntahan. So, sabi niya, O God of my righteousness. Lagay doon. Kaya nga, tumawag siya sa ating Panginoon. Dahil alam niya, ang ating, He is a God, no? He is a God of righteousness. He is the author of righteousness. Kumbaga siya yung nagmamay-ari, no? And whatever yung righteousness na David possesses, nakikita niya ito sa ating Panginoon. Hindi sa kanya, no? Whatever yung righteousness na hinahanap niya ito sa ating Panginoon. Again, hindi sa kanyang sariling kakayahan. Sabi pa dyan, no? Underline, you have relieved me in my distress. Past tense. Ibig sabihin, tinulungan na siya ni Lord dati pa. Alam naman natin yung story ni David, di ba? Kung kay Goliath pa, paano siya tinulig sa atin ni Saul, di ba? Matindi. Pero hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya ito, paglapit niya, sigurado siya na tutulong. Darating si Lord at tutulong sa kanyang pangangailangan. Amen? Ganon din sa atin. Isipin mo, kapatid, yung time na tinulungan ka ni Lord. Hindi ka naman niya pinabayaan. Di ba? Dahil danas tayo ng mga pagsubok, trials dito. Wala tayong ibang lalapitan kundi si Lord. Kasi kadalasan, kapag dumanas na tayo ng pagsubok, doon na pa tayo ng panghihinaan. Kung saan na tayo lumalapit. Dinadaan natin sa pagkukulong sa kwarto. Hindi na ako atin muna. Ang bigat-bigat nung dinadala ko. Doon muna ako sa kwarto ko. Magkulubong ako doon. No. Diba? As Christian na nga eh. Diba? Dumadaan ka ng pagsubok. Andyan yung mga kapatid eh. Kaya nga, hold on tight to God. Hold on tight sa ating mga kapatid.
Siyempre, panghahawakan natin. Hold on tight sa word ng ating Panginoon. Sa word. Yun. Yung magpapalakas sa atin. Sino ba yung hindi dumanas ng problem? O sa ngayon, may pinagdadaanan ka, kapatid? Call unto God. Nandiyan siya para tugunin ang iyong pangangailangan. Amen? Seryoso, no? At sa huli, naramdam natin yung joy, yung kagalakan. Amen? Sabi pa niya doon, no? Be gracious to me and hear my prayer. Ito sabi ko kanina. Gracious God. Kasi minsan, yung kasalanan nating nakaraan pa, or gawa tayong kasalanan, yung pa'y mag-aadlang sa atin para lumapit sa ating Panginoon. Mahirap ba? Guilty. Minsan, kayang lumapit kay Lord. Na-experience yun? Diba? Pero hindi. Tandaan natin, no? God is gracious. No? Naghihintay lang siya. Naghihintay lang siya. Just like nung sa panahon ng mga Israelites, di ba? Naghihintay lang si Lord na lumapit ang mga taong ito sa Kanya. Pero wala. Anong ginawa nila? Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang ninanais. No? Sila pa rin yung nasusunod. Pero ito, mga kapatid, wala naman tayong ibang lalapitan, di ba? Kundi ang ating Panginoon. So again, call upon the name of the Lord. Times of trouble. Ayan, praise the Lord. Ayan, verse 2. O sons of men, how long will my honor become a reproach? How long will you love what is worthless and aim at deception? Ito, how long? So, David asked a valid question. So, just how long will this godly, no, yung mga mapanuya, ng mga nanunuluya sa kanya, keep to their way, no, ganun sila. Ito yung kapatid karanasan kasi, nakaranas ka na ba ng ganito? Yung tipong nilagay ka na sa kahihiyan, yung kaninang PS, di ba? And mga mapanirang puri, sinisiraan ka na, no? Saklap yun, di ba? Anong gagawin mo? Di ba? Parang mapapahawlong ka na lang. Kailan ba kayo titigil sa mga pinagsasabi mo? Na-experience yan sa pamilya. Siniraan yung pamilya mo. Kung ano-ano na. Yung reputasyon hindi na yung hindi na yung tao ba, no? And the focus in this psalm, hindi si David, hindi yung physical safety niya or ng kingdom, but yung reputasyon nga, isasabi ko kanina. Wicked man slandered. So David, kung ano-ano na yung kasinungalingan, no, yung sinasabi kasi sa kanya. So wala naman siyang gagawa. Pero yun yung matinding pinagdadaanan niya. So in this psalm, again, the problem is one of malicious slander and lies. Ayan, even nating Panginoon, no, na-experience niya to. Even Jesus experienced what David experienced. Those wicked men, mismong mga di ba, ang tawag doon? Mga priests, no? Binabaliktad nila, no? They tried to turn almost yung every glorious thing, no? Yung sa ministry natin, Panginoon. Gusto nilang ilagay ang ating Panginoon Jesus sa kahihiyan. Pero no way, kapatid. You are set apart. Amen. Timbuagi ka na di ba? No way. Kahit ano bang marinig natin na paninira, hindi tayo matitinag dahil alam natin meron tayong Panginoon. We are team Wagi. Praise God. Amen? Ganda ng ngiti mo, ate. Praise the Lord. Yan. Again, trust God. Di sila magtatagumpay. Never. No? Again, di sila magwawagi. Tandaan mo yan. You are separated to win. Pati sabi sa mga katabi nyo, kapatid! You are separated to win. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy na tayo. Praise God. Kuya Lord. Kuya Lord. Kuya to. Please, bigay mo yung 5 minutes ko. Yan. Psalm chapter 4. But know that the Lord has set apart the godly man for himself. The Lord hears when I call to him. Ito. Mamaya balikan natin to. This is our main, kumbaga, yung sa topic natin sa verse. Pero pahapiyawan natin to. Alam ni David that he and other godly people were
Alam niya na we are set apart. No? He is set apart, lahat ng godly niya, sabi niya. No? There are many reasons why we set things apart. Ano to? We set things apart for our own enjoyment. We set things apart for greater purity. We set things apart for special service. But, sabi niya, no? Set apart the godly man for himself. For all this reason na sinabi ko, at ang ano pa mang rason, no? God sets us apart unto Himself. Amen. Balikan natin yun. Psalm 4:3. Amen. The Lord hears when I call to Him. So the Lord will hear when I call to Him. So the ungodly have a disaster waiting for them, but the godly have the great reward. Yan. Yung reward na yan, no? Sa ating Panginoon. Kaya nga alam ni David, no? That the Lord will hear when He called sa ating Panginoon. Amen? Ganun din? Kristiyano ka ba talaga? So each Christian daw should have that same assurance, kapatid. Andun dapat yung confident natin that God will hear our prayer. Again, call upon the name of the Lord. Sarap yan. Praise the Lord. Ito na, verses 4 to 5. Ito na yung yung David talks to himself na. Sabi niya, tremble and do not sin. Meditate in your heart upon your bed and be still. Nabanggit kanina, no? Hindi ka naman galit. No, wala siya. Yan. Di ba? Tremble. Sabi nila, do not angry sa ibang version. Do not angry. Be angry and do not sin. Sorry. Yan. So, being angry and do not sin. Ayan. Sa dami kasi ng mga ungodliness people or yung mga napapanuya, yung nanunuya doon kay King David, meron siyang dahilan, no? Kung tutuusin, di ba? Meron dahilan si David na magalit, no? Sa dami no, sa paligid niya na mapanuya kung ano-anong sinasabi. Pero anong ginawa niya? Nagka-quiet moment lang siya, no? Ginawa niya, he remind himself na di magkasasala, no? Sa kabila ng galit na nararamdaman din niya. Siyempre, di ba? Ang ginawa niya lang ay nag-ano nga siya, yun, no? Meditate. Nag-quiet moment siya, no? Meditation, pray, read the Bible, di ba? Kapag may mga ganyan, may galit ka na, no? Balik lang tayo sa word ng ating Panginoon. Naalala ko lang, no? That GBS, yung first group Bible studies, yung first natin, first Friday. Naalala ko si Ate Gina. Maganda yung topic. And then pinanood ko kasi yung during that group Bible study. Nagre-record si Kuya Roger, bawat group. When while watching that, nire-rewind ko, parang iisa lang yung sinasabi ng bawat. Which is magkaka-group naman tayo, di ba? Nakaka-bless talaga. Nabanggit doon yung truth of the Holy Spirit. Sharing kami, no? Nakatawa si Ate Gina. Parang pagpasok pa lang daw niya, puno siya. Dala-dala niya yung fruit of the Holy Spirit. Wow! Pero pagdating daw ng hapon, parang naubos na. Ha? Dahil sa trabaho, yung mga nakakasalimuha mo. Di ba? Tapos sumuganda si King Philip tuloy, si Kuya Philip. Si Kuya Philip, sabi niya, tanghali pa lang daw, ubus na yung kanya. Ano? So, dala-dala natin, nasa atin na yung fruit of the Holy Spirit. Di ba kanina, binabanggit? Sabi ko pa, natabi ko si Kuya Mac doon eh. Batuhin natin ng fruit of the Spirit. Sabi ni Kuya Mac, Kuya, mas maganda, ibigay natin. Amen! Tama! Thank you, Kuya Mac. Kasi kung ako babato mo, di galit ka pa rin. Yeah? Praise God. Ibigay natin that fruit. Ano-ano pa yan, di ba? Ano-ano? Yung love natin. Nandun na. Susunod na yan. And then sa huli, nasa self-control. Nabanggit yan sa Don't Watch, Kuya Arn. Praise the Lord, no? Hindi naubos yan. Kahit ano pa yung mga makukulit na nakakausap natin, nakakasalamuhan natin. Oh, I have the fruit. You like? You like? Pamigay natin. Di ba?
Masarap yun. Fresh na fresh from the Lord. Yun, kasama na dyan yung pag-share natin ng word ng ating Panginoon. Nakakatuwa, no? First week, yung matured Christian. Matured ka ba? Diba? Then, second week ba yun? Kasama ba tayo sa 300? 300 ba yan, Pas? 300. Na? And then third, yun na. We share the word na. No? We share the word na. Praise the Lord. Ito, gaano ka ba katatag kapag dumanas na tayo? Halimbawa, pag share natin ng word, nag-worry ka ba? Siyempre. But, alam mo na nasa iyo yung Holy Spirit, though. Di ba? We can share na nawala yung takot sa atin. Dahil sabi nga, hindi naman tayo iniwan ni Lord eh. Kasakasama tayo. Kasakasama tayo ni Lord. Kasakasama natin ang ating Panginoon. Amen? Amen? Lagi tayong tatawag. Ayun o, yung pangalawa. Trust. Trust in the Lord. Dapat nandun yung tiwala natin sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot. Sabi nga kanina, tao lang ba? Tao lang. Sorry, tao lang. May ganun ba? Sorry, tao lang. Natatakot. Diba? But, sabi dito, huwag kang matakot. Kasama mo ko. Ikaw lang naman yata ang lumalayo eh. Ikaw lang naman yata, kapatid, yung nangiiwan kay Lord sa ere, no? Lord, diyan ka muna. Mamaya kita babalikan. May ganun ba? Si Lord, sabi niya, kasama mo ko. Pero ikaw, kapatid, iniiwan mo naman si Lord. Kapag naiwan mo si Lord, ibig sabihin, wala ka na sa presensya niya. Anong mangyayari na naman? Nagagawa mo na yung mga bagay again na hindi mo na dapat ginagawa. Amen? Praise the Lord. Tumaba tayo. Nasaan na tayo? Offer the sacrifice. No? Sabihin na natin. Alam ni, offer the sacrifices of righteousness and trust in the Lord. Alam ni David yung kahulugan eh, no? During his time, yung religious observance, di ba? Nag-offer sila, no? Yung talagang offer nila, no? Nag-offer sila, no? Pero, batid ni David ito, kapatid, eh. Hindi matutumbasan nito yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa time natin, ano ba yung sacrifice? Ano ba na yung sacrifice natin sa ating Panginoon ngayon? Sarili na natin, di ba? We offer ourselves as a living sacrifice sa ating Panginoon. Kasi tinapos na niya, di ba? Yun yung dala-dala natin. Yun na yung sacrifice na yun. Ibig sabihin, kapatid, yung pag-o-offer natin ng sacrifice, laging kasama nito yung trust natin sa ating Panginoon. Yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Kumbaga, lumalapit ka, kapatid, sa ating Panginoon, lumalapit tayo sa Kanya. At dapat nararanasan natin yung mga benefits, no? Yan, ganda. Yung mga benefits ng paglapit o yung pagdulog natin sa ating Panginoon. So, ito na yun eh. Ito na yung blessing ko. Psalm 4:6, many are saying, who will show us any good? Lift up the light of your countenance upon us, O Lord. Who will show us any good? Sabi niya, no? Tila ba naririnig ni David yung boses ng mga maalingaw na boses na to, ng mga ungodly, ng mga mapanuyang tao na to, sabihin natin. Matapos yung patuloy na kabiguan kasi ng tao, minsan nandun na eh, nagkakaroon sila ng doubt, no? Nagkakaroon na sila ng doubt sa Panginoon. Gagawin ba ulit ni Lord? Tutulungan ba niya ulit ako? Parang ganun, no? Again, Lord, lift up the light of your countenance upon us. Sa kabila ng mga sinasabi o isip ng mga mapanuyang ito, kapatid, nagtiwala si David, and dapat ganun din tayo. Tiwala si David, na pakikitaan siya na parin ni Lord ng mabuti. No? Ganun. Praise God. Ito yung kinlaim niya, no? Praise God. Nabanggit na to sa BS. Ito yung claim niyang word. Numbers, hindi ko na inano, chapter 6, verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ayun na.
Lift up the light of your countenance upon us, O Lord. Another blessing. Ito na. Sino natin? Ay, bumalik. Nasaan na? Ayaw mo pala. 7. You have put gladness in my heart more than when their grain and new wine abound. Ito na yun eh, yung rest. Ito nga, rest in God. No? Ito na yan eh. This is where yung entire psalm na to, dito tayo mapunta eh. This psalm is about trouble, no? Kung papansinin natin. Pero, itong psalm na rin to, it's also about finding peace in trouble. So, dito, David give testimony na yung peace na nakuha niya, no? Na natanggap niya, nakita niya. Ayan, no? You have put gladness in my heart more than when the grain and new wine abound. Dito sa verse 8, tignan natin sa verse 8. Ito sabi lagi, no? Sabi ko kanina, hold on tight to God. Hold on tight to God's people, no? Sa mga kapatid. And again, hold on tight tayo sa word ni Lord. Kasi yun yung tunay na kagalakan eh. Yun yung tunay na pagmamahal at yung tunay na kapayapaan. Again, dito sa verse 8, ito yung another blessing. In peace, I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me to dwell in safety. Yan na. Finding peace in times of trouble. Diba? Masarap matulog, no? Ito yun eh, yung trust natin na nandun yung security, no? Nasa Panginoon lang eh. Nasa Panginoon lang ang tunay na proteksyon, ang tunay na kapahingahan, kapatid, ay nasa Panginoon lamang. Yung doon eh, yung rest sa Panginoon lang natin makukuha, makakamtan. Amen? Gising pa po ba? Parang nag-rest na tayo, ha? Ha? Sleep. Baka may kasamang peace yan, ha? Yeah. Now, going back to verse 3 na tayo. Ito tayo eh. Pinapyawan lang natin. But know that the Lord has set apart the godly for Himself. The Lord hears when I call Him. To be set apart for the Lord is to be distinguished by God as iba. Different. Sinabi kanina, no? Different saan? Saan godly. So, yung concept of being set apart, ito yung essential meaning of terms ng holy. Take note, holy and holiness. Ayan, ito yung tawag sa atin ni Lord. Eh. Ito yung pagtawag sa atin. Kapatid, pakisabi sa katabi mo, kapatid, iba ka. Kapatid, iba ka. Iba ka. Amen? Special ka. Iba ka. Iba ka. Yan. Timothy. You are called to be different. Kaya pala ang lakas ng arrive ng tunay na Kristiyano, makikita mo talaga eh. Malakas ang dating pala. Yun. Alright po. Malakas ang dating ng tunay na. Again, we are called to live a life different from the world. Diba? Iba ka na. We are not called to blend in among the thorns, but to stand out differently. Again, sabi ko nga, kung makasama mo man yung mga ungodly people, dapat sila yung madadala mo dito sa panambahan. At hindi ikaw yung madadala nila kung saan-saan. Nandun ka na eh. Sabihin mo, I've been there. Joel, dati na ako dyan. Naalala ko lang ako. Ako na naman. Diba? Galing na ako dyan. Ba't pa ako babalik? Nakita ko na. Naranasan ko na. Kaya nga, pag meron akong nakikita, mga kasamahan ko sa work, kasi nakikita mo na eh. Nakikita mo na, no? Bakit ko pa sila... Ba't ka mananahimik? Parang sabi, sige nga, sige, try nyo lang. Parang ganun ba, dati? Nung wala pa ako kay Lord, sige, try nyo lang. Pero now, hindi ko maatim, no? Na makakita ko ng kasamahan ko, or kaibigan ko, na gumagawa pa rin. Kilala niyo na ba ako? Yung hindi pa? Ayan, ako kasi, testimony muna ako. Ako kasi, nung unang panahon talaga. Bilang, sinasabi ni Pas A dati, bilang bahay.
Pas Jun, naalala mo siguro ako. Ayan, naranasan ko na yun eh. Niloko mo yung asawa mo. Sabi mo kasi, parang may kulang sa asawa ko na eh. Parang ganun daw eh. Ganun daw yung parang ganun daw. Pero hindi eh. Mali. Mali. Kaya sa tanong kanina, no, mahirap bang sumunod? Ano? Mahirap bang maging Kristiyano? Mahirap. Kung nandun ka pa, may dala-dala ka pa, mahirap kong bitawan. Paano na? Di ba? Malulungkot na ako. Ayoko sa SOG. Hanap ako ng ibang church na pwede yun. Meron pa ganon? Ha? Kasi minsan sa church, mamimili na yung tao. Oy, dito ako, puro good. Puro good na lang yung naririnig namin. Walang sakit. Ayoko sa SOG. Puro na lang sakit. Puro na lang ako tinatamaan. Tagos sa puso. Maghanap pala ako, mag-search ako. Baka may ibang churches dyan na puro saya lang, inaalong ito. Pero nandun daw si Kristo. Nandun daw ang Panginoong Jesucristo. Mamaya makita natin yan. Talong klase ng Kristiyano. Nabanggit na kanina. Yun. Nawala, no? Ayaw ni Lord pa kwento ulit yung buhay ko ba? Mahaba to. Pag kinento ko kasi, mahaba. Pero ang i-summarize na lang natin, nanloko ko ng asawa, ng babae ako, lasinggero ako, ano pa? ABS, CBN. Alak, babae, sugal, sigarilyo, cigarette. Kung BN, hindi ko pa alam eh. Diba? Diba? Naranasan ko lahat. And then makikita mo sa kasama mo, kaibigan mo pa. Anong gagawin mo, kapatid? Ha? Anong papayo mo? Diba? Ikaw, ate, kung meron ka, kayo, hindi lang naman sa lalaki, diba? Sa mga babae, di ba? Kadami pala sa Saudi. Sabi ko pa nga, ganun eh. Uy! Nagsabi ko, kung sa'yo pala ako napabarkada. Kung sa akin, tinanong ko kayo, kung sa akin ka pala napabarkada, doon tayo, sa Cavite Street. Ha? Nasasabi ko lang kasi ito yung totoo. Ito yung nakita ko dito sa Saudi Arabia. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Pas. Buti na lang, nakilala ko si Kuya Jong. Salamat sa buhay ni Kuya Jong. Siya yung naging kaibigan ko dyan. At siya yung nagdala sa akin dito sa Panama. Nakakilala ko kay Lord. Hiningi ko ng tawad. Nag-testimony ako sa mga kapatid. Sino sila? Diba? Para sabihan ko, nung aking nakaraan, who you? Diba? Who you, Pastor? Diba? Ba't hindi? Nandun yung joy. Nung sinabi mo sa mga kapatid, anong ginawa? Hindi ka nila dinaon. Uy, babaero ka pala, kuya. Hindi. Niyakap ka. Doon mo naramdaman eh. Niyakap ka nila. Ang matindi nito, inamin ko na sa kapatid, inamin ko na sa asawa ko, kay Lord. Kay Lord, yung tao. Kaya relate ako dito kay David. Sinabi ko na lahat ang matindi nito ilang araw. Bakit ganun? Lalo kami nag-away. Ha? Sarap na. Hirap pala. At yun, kung meron kayong ganyan experience, makakita kayo mga bigyan, magpayo na tayo. Yung payo natin, hindi naman sa atin na. Bible, kapatid. Word ni Lord. No? Hindi tayo. Kundi si Lord. Praise God? Yan, maganda. Itong mga testimony natin, sariling testimony natin, yun yung magpapabagong buhay din sa mga kapatid. Mga nagbabalik loob, sabi nga natin ito. Mga nagbagong buhay. Sarap, di ba? Sarap sa pakiramdam. Yung sinasabi ni Doc Words dati, yung mga pastor. That born again experience, napakasarap pala. But why not nating iparamdam din sa iba? Kuya, welcome. Sarap, di ba, kuya? Sarap ng buhay Kristiyano. Masarap siya, hindi siya mahirap, sabi ni Pastor. Amen? Praise the Lord. Nasaan na tayo? Nawala. Again, we are called to be different, ha? Tandaan niyo yan, no? Ito, set apart. Sabi ni 1 Peter verse 2, chapter 2, verses 4 to 5. Coming to Him, a living stone, rejected by men, but chosen and valuable to God. You yourselves, as living stones,
are being built into spiritual house for a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ayan. Thank you sa aking kapatid na Sir Manny. Mabasag kasing salamin ko. Ayan. Yan ang sabi. Mamuhay ka kapatid bilang God's, yung sasabi yan, mamuhay ka kapatid bilang God's chosen people. Amen? Pinili ka ni Lord, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Kasama ka ni Lord sa pinili niya. Wanna join? Yeah. Yan. Again, we are set apart to show the love. Yan. Love nino. Love the Lord. I love you. Diba? And to live in such a way that glorifies, sabi niya. Siya pa rin yung kanyang pangalan. Kasi yun nga, no? Ang hirap, no? Naging Kristiyano ka. Kakaiba ka na talaga. Uy, talaga? Totoo? Nagbago ka na talaga? Di naman siguro. Maraming ganyan, no? Wala, hindi ka na nag-join sa amin, ha? KJ ka na. Killjoy ka na. Para kay Killjoy daw yun, eh. Ganun ba? Diba? Mga ganon. Pero, yun nga, iba ka na, kapatid. Mamaya makikita mo kung pati pa ako. Amen? Again, yun eh, hindi tayo matanggap-tanggap ng mundo. Kasi dati ganon din tayo. Naririndi ako sa mga awitan ng mga born-again Christian na yan. Pero bakit nandito pala ako? No? Ako pa yung ginamit pa ni Lord dito. Sabi ko nga, dapat dyan lang ako. So, makikinig-kinig lang. Nakiki-joy. Saya ba? Saya-saya. May fellowship pa pala, no? Buti na lang. Magbalik loob ako. Praise the Lord. Amen? Again, eto sinasabi, yung attitude, again, babalik na naman tayo. Yung conduct, yung ano ba yun? Ugali, no? Yung behavior. Ate Donna, seryoso. Yan. Kahit ganyan si Ate Donna, pero matindi yung mga binibitawan niyang salita, galing kay Lord. Talaga namang mapapabalik loob ka. Praise God. Ha? Praise God. Praise God. Praise the Lord. Dinig pa, gising pa kayo dyan. Wala tayong question and answer. Kasi kanina, may question and answer na eh, no? Matindi yun. Ganda yung BS na yun ni ate. Train niya tayo kay Doc Bless. Kala ko nga si Professor Doc Bless yung nagtuturo kanina. Yan, praise the Lord. And then, eto, yung behavior, yung sinasabi ko kanina, dapat nandito na, should reflect, no? Yung reflection ni Christ, yung reflection ni Jesus, yung nakikita sa atin. So, kakaiba ba? Siyempre, si Lord pala yung nakikita sa iyo. Nabanggit ko na naman, naalala ko si Kuya Jong, na-miss ko tuloy. No? Sa Pinas pala, no? Sasabi lagi sa amin sa ako, parang may kakaiba sa inyong dalawa. Ano, kami na? Parang, hindi kami, ha? May kakaiba sa inyo. Paano nyo na-handle, no? Daming trabaho, tapos enjoy lang kami ba? Oo nga, no? Dati hindi ako ganun. Friday, pumapasok ako. Thursday pa lang, iniisip ko na nang gagawin ko sa Friday. Next week pa yung trabaho, iniisip mo pa rin, advance ka na eh. No? Kaya humihina na yung katawan mo. Di ba? Hindi mo pa ginagawa, hindi pa dumarating, nanghihina ka na, iniisip mo na kasi, yung boss ko, kailangan na ito. Ano yung worries, no? Pero hindi pala. Tamo, hindi na ako mapasok ng Friday. Praise the Lord. Although kailangan ko sana yung dati, pero hindi tayo pinabayaan pa rin ni Lord. Amen. Siyempre, overtime yun, Pas. Why not? No? Buti sana kung share mo yung blessing sa kapatid. Praise the Lord. Share mo yung overtime mo sa kapatid, okay lang. Kaso hindi naman nakarating sa kapatid eh. To, pinadala ko, di ba? Di ba? Praise the Lord. Yan. Sayang yung araw na yun, Friday. Kapatid, pansinin mo. Hindi ka lang umattend ng isang Friday. Parang may kulang, no? Gusto mo nga, araw-araw eh. Pansinin mo, kapatid, Friday night, parang ayaw mag-iwahiwalay ng mga... Gusto nga lagi Sama-sama na, nag-chat-chat pa sa group. Grabe na yun. Ewan ko lang si ate.
Kasi, Sino ka-chat na ni ate? Oh, teka lang. Yan. Praise the Lord. Kunting joy lang kasi masyado na tayong seryoso. Seryoso yung sinasabi ni Lord, ha? Nadanas tayo ng broken, hopeless, troubled heart, mga kapatid. But yung joy, nandito tayo sa mundo. Tandaan nyo, si Lord mismo, hindi siya nangako na masayang buhay Kristiyano, ng maligaya, na nasa iyo na lahat. Pero masaya naman talaga. Hindi niya sinabing hindi tayo dadanas ng sufferings. Siya mismo yung nagsabi niyan. Dadanas at dadanas tayo. But yung reward, pas, no? Yung naghihintay sa atin sa kalangitan. Wow! Mapapawaw ka. Amen pala. Wala na yung wow. Papa, amen ka, Lord. Praise to God. No? Sarap. I-visualize nyo na ba? Wala na yung pupuntahan natin doon. Mapipigilan ba natin yung death? Minsan naisip natin, no? Nakakapanghina. Paano na yung naiwan ko? Diba? Naisip natin yan. Totoo. Totoo sa realidad. Sino mauna? Diba? But, yung trust natin sa Lord. Kung tayo papunta. Ang citizenship natin, napakasarap. Kung narinig ko yun, uy, doon pala ako. Sa langit pala yung citizenship ko. Naghahangad pa ako ng Canadian citizenship. Pares pala kami ng ate Chris. Ate ko kasi nandun na, pamilya niya. Tapos sa Saudi ako dinala. Ba't kaya? Mahirap naman, no? Game lahat tayo sa Canada. Di puno yung Canada. Lahat sa Canada. Sa Kana. Amen. Darating tayo dyan. Praise the Lord. Again, yung choices natin, yung decision natin, yun yung reflection. Ito na. Yung faith natin hanggang saan. Yung faith natin kay Jesus Christ hanggang saan. Again, sabi ni Lord, step out of your comfort zone and remember that you have been given. Ito na yung greater purpose na to. By the Lord to be set apart. Sarap. Iba pala yung ma-set apart ka ng OP. Ano yan? Out of place. Iba yun. Set apart. Na ito, set apart, special purpose. Special ka kay Lord. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, special ka kay Lord. Praise the Lord. Ito yung sinasabi ko. Ito maaaring narinig nyo na to eh. Or narinig nyo na to, or nabasa nyo na, or narinig nyo sa iba pang pagtuturo. Gusto ko lang i-share na basa ko. Ayan o, 3 klase daw ng tao meron sa Bible. Binasa ko talaga kung nasa Bible yan. Nandun yan. Natural man, spiritual man, carnal man. So, itong isa, wala na siya eh. Out of place na. Wala kasi. Wala sa puso niya sa ating Panginoon. Pero ito, tinanggap nila. Oh. Yung Holy Spirit nasa kanilang dalawa. Kaibagan, itong isa, spiritual man, Christ-directed life. Itong carnal man, self-directed. Pero, born again daw sila. Christian daw sila. Ito, wala. Ito yung good illustration. Self-centered life, siya yung kanina. Self-in charge. Ayun si Christ, oh. Sa labas. Christ is outside. Ito mga bilog-bilog na yan. Interests are directed by self, resulting in this word, frustration. Wala, ikaw eh. Me, I, myself. Ako bahala. Di ba? Kaya pagdating ng problem, iyak ka. Wala kang puntahan. Aanin ko na lang sa inom. Lumastos ka pa, sakit pa sa bulsa. Itoble. Sakit pa ulo mo. Pagising mo, problem pa din. Diba? Ayan. Ito yung isa kanina, the Christ-directed life. Ito naman, ito ka ba, kapatid? Ito ka ba, ate? Kuya? Ayan o, sarap nito. Si Lord, nakaupo. Ikaw nandyan lang. Uy, Lord, bahala. Yung ngayon, interests are directed by Christ, resulting in harmony with God's plan. Hindi tayo. Exit na ako. Nag-file na ako. Pass. But, in God's will. Sabi na lang ako, matagal pa naman, ang November. Kasi matapos na yung ikama, ganun sa ako eh. Ano ba tinatapos? Kontrata o ikama? Pagtapos na yung kontrata mo, ikama daw. Pagtapos na ikama mo, kontrata ulit. Ano yun? Diba? What? But God's will pa rin. Hindi tayo,
we have plans, but ilalagang pa rin natin sa ating Panginoon. No? Sorry pa naman. Kung kailan naman nagbabalik loob na ako. Ang init-init na ng puso ko paglilingkod kay Lord. Bakit? Dito lang ba yun? Di naman lang dito matatapos yan. Diba? May plan si Lord. Naghihintay lang ako. Amen? Baka Saudi lang tayo pala born again Christian, ha? Baka ito tayo. Boom. The self-directed life. Self is on the throne. Uy, ako. Pero nasa loob si Lord. Tumanggap ka kay Lord. Christ is the throne and not allowed to direct the life. Ang nangyayari, pares lang nung kanina. Interests are directed by self, often resulting in discord. Frustration again. Wala din. Tumanggap ka kay Lord. Ano nangyari? Ikaw pa rin yung nakaupo. Ikaw pa rin yung nasa driver's seat. Sabi ni Lord, kanan. Lord, kaliwahan muna tayo. Kanan nga. Hindi, Lord. Yan ka lang sa likod. Ako bahala. Ganun ba? Ganun ba tayo minsan? Pwede? Minsan tayo na yung umuupo. O, tumanggap ako kay Lord. Nasa puso. Pero tayo na yung umuupo. Lord, yan ka muna. Kapag hindi ko na kaya, ikaw naman Ikaw naman mag-drive para sa akin. Di ba? Si Lord yung bahala. You have plan, but yung plan mo, biniyatan mo kay Lord. Yung problems mo, binibigay mo kay Lord. Yung troubles mo, binibigay mo kay Lord. Hindi. Ikaw muna sa problema. Upuan ko muna itong problema. Anong nangyayari? Nakakalimutan mo na si Lord. Sa tindi ng problema mo, sa takot mo, sa taranta mo, kung ano na mo yung nagagawa mo, di ba? Nakakalimutan mo na si Lord. Tapos sa bandang huli ka pa, lalapit. Laging una si Lord. Laging una. Hindi siya sa huli. Problems, maliit na problema, malaking problema. Bigay na agad natin sa ating Panginoon. Kasi nandun yung trust natin sa Kanya, di ba? Again, call upon the name of the Lord. Kuya, 5 minutes pa? Sige. Saan na tayo? Ayun na. Sige. Inano ko lang, na-share ko lang kasi maayon naman sa parang totoo ba, no? Yung ganun ng kaninang BS Totoo bang tinanggap mo si Kristo? No? Hanggang saan mo ba dala-dala si Kristo daw? Di ba? Amen? Praise the Lord. So, tapusin na natin to. Kasi nga, again, in this world, no, yung laging napapansin yung yung mark, yung tatak Kristiyano Kapag tumanggap ka sa Panginoon, talaga bang tatak Kristiyano to? Tatak born again ba to? Nandun ba talaga sa Kanya, no? Ito yung napapansin kasi, no? Yung totoo, no? Between those truly belong to the Lord and those that just sabihin na nating nagpapanggap o mapagpanggap na sinasabing nandun yung faith nila kay Christ. Faith, the word. Parang ganito lang, no? Example, no? Isang alahas, no? Or ginto. Ginto, meron kate. Yan, no? Diba? Mapapansin mo yun, malalaman mo kapatid yung ningning ng tunay at nung peke. Yung ningning ng tunay at yung ningning ng imitasyon. Totoo? Ganon din sa Kristiyano. Makikita mo yan, no? Malaki yung pagkakaiba ng ningning ng isang tunay na Kristiyano kaysa sa taong mapagpanggap at sinasabing sila ay Kristiyano. Tingnan mo si ate, nagniningning. Wow! Amen! Si Kuya Jan doon, no? Nagdiningding din. Kayo mga kapatid, si Paz. Iba yung ningning ng tunay na Kristiyano. Diba? Huwag ka lang makiningning. Didikit ka sa maningning, maniningning ka rin. Parang nakiilaw ka lang ba? Diba? Kapag namalis na yung ilaw, hindi na. Dapat nandoon ningning ng tunay na Kristiyano. Masaklap, no? Para sa mga imitation Christian, meron ganun. No, masaklap, masakit yan. Kung ikaw talaga ay mapagpanggap. Ayan na naman, ayoko na sa HOG.
Masakit na naman yung sinasabi ni Lord. Hanap ulit ako ng isang church na walang ganun. Puro na lang good, 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 blessing, blessing, blessing. Wala na yung hurt. No? Na yung tama, ginagawang mali. No? Yung mali, ginagawang tama. Ngayon na, yun na yung nangyayari sa mundo eh. Sabi nga, nalalapit na yung pagbalik ng ating Panginoon. So, bigay na natin yung best kanina, di ba? Yung best ng man of God. Praise the Lord! Finale kasi to, kaya dapat maikli lang sana. Kaso, pinahaba daw ni Lord. Ano? Ito yung kadalasan na nandun yung confidence in our faith. Until the faith, ito na, kapag tinesting na. Kristiyano ka pa ba? Kapag tinesting na, no, ng trouble, ng problems, ng hardship. Yan, nandiyan na yung troubles, yung problems, disappointment sa buhay. Kapatid, ito, kung paano mo hinaharap yung trouble or problems, dito makikita, no, kung yung pananampalataya mo or yung faith mo sa ating Panginoon ay buhay or patay. Kung tunay ba tong faith mo or imitasyon, peke. Yan makikita kapag tinest na. No? Ang faith. So again, narinig natin to kay Bas. To I think, again, last. Yung pinakamagandang example dito, yung the parable of the sower. I think sa Luke 8, chapter 8 is, tandaan niya yung every seed na namatay. Ito, pinakita lang yung paano nila tinanggap yung word. No? Kumbaga, hindi totoo yung pagtanggap nila sa word. Hindi totoo yung faith na nakuha nila. That's why, no? Ano nangyari? Namatay sila dahil sa matinding pagsubok. Different trials kung saan sila napunta, di ba? Again, sabi ko kanina, hold on tight lang sa word ng ating Panginoon. Ito yung kaunawa natin. We understand that everyone who lives in the world will have to endure trouble, sabi ni Lord yan. Again, sabi ng Panginoon, hindi siya nangako, no, na puro saya lang, no, pag tinanggap mo siya. There's trouble. Ang ano lang dito, kung paano tayo mag-respond, paano tayo mag-react, no, sa problems and trouble. Dapat nandun talaga yung matibay na faith natin. Again, gagawin lang natin is to call unto God, to trust Him, and to rest sa Kanya lamang. Amen? Again, the very first test, yung strength, no? Yung strength ng faith natin. Hanggang saan ba? Kapag pa nagka-problema na, bibitaw na tayo kay Lord. Hold on tight sa ating Panginoon. Kapit lang, bes. Lahat tayo may pinagdadaanan, iba-iba. Diba? Hindi po tayong pinagdadaanan. Pero meron tayong mga kapatid, meron si Lord na mga ginagamit to share that troubles or problems na meron ka. You pray for that, pagtutulungan natin. Napakalaga. Amen. Tumulog tayo sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabing wala akong problema. Naalala ko lang yung ate ko eh. Sabi niya, dalawa lang kami. Ako yung babae kasi yun. Dalawa lang kami magkapatid. May problema, sasabihin niya, ikaw, bakit parang ang dali-dali sa'yo i-handle yung problem? Kasi, I have this Lord. No? That time, hindi pa siya nagbabasa ng Bible. Pamilya ko kasi, Sagrado, Katoliko yung yan. Dami nga namin santo dun. Yun. At then sinabi ko sa kanya, dumaan kami, ang dami namin focus. Bakit tayo? But yun nga, yung pinanghawakan ko kasi, yung word ni Lord. Bakit? Malala. Tapos maririnig mo sa ibang, di ba may prayer meeting tayo, may mga request na. Tapos makikita mo yung mga request na prayer. Matindi pa pala sa akin yung problema nito. Di ba? Ako, ang bigat-bigat na ng problem ko. Meron pa pala, paano nila na pagdadaanan? Ganun, kapatid. Iba-iba tayo ng problems. Pero yung joy na ibibigay ni Lord, kapag nagpatuloy lang tayo sa pagkabit sa Kanya, ay kakaibang joy yan. Amen.
Amen? Unlike nung wala pa tayo kay Lord, oh yes, nasolve yung problem, pero dyan na naman. Taranta ka na naman, saan ka pupunta? Nasolve ulit, taranta. At iba pala, no? Kapag nakatanggap ka na kay Lord, whatever problems, idulog mo lang sa Kanya. Walang hindi sasagutugunin si Lord. Amen. Kaya alalahanin natin those past and yung darating pa, no? At yung today na faithfulness, Lord. Alalahanin lagi natin. God is faithful. Amen? Praise the Lord. So in this trouble or at peace, when we make the Lord our dwelling place, yan, no? Siya yung kapahingahan, kapatid. Through these troubles, siya yung ating pag-asa. Again, siya lamang ang pag-asa. No? Huwag tayong malito. Trouble will come. Amen? But, so will refuge. Kanina. For those who have set who have set their hearts on Christ. Yun ang panghawakan natin. Praise the Lord. Gising pa po ba? I just want to share the word. Pamilya naman tayo dyan. Ayan o. Matthew 11:28. Jesus said, Panginoong Jesus nagsasalita, "Come to me, all you that work hard, also all of you that have a lot of trouble. I will give you rest." Napakasarap. Nasa Word. Nasa Bible yan. Diba? Tiwala lang tayo. Tiwala lang tayo. Huwag tayong matakot kapag dumating na yung troubles sa ating mga buhay. Kasi kailangan lang iset natin daw yung puso natin, no? Firmly on the hope of His shelter. Siya lang yung kakalinga sa atin, Panginoon. Sa atin, mga kapatid. Amen? So during these days of trouble, let us believe God to be gracious. Sabi kanina, no? Sa ating pinag-aralan. Truthful, attentive, compassionate. Again, paulit-ulit, keep the faith, hold on to the Word of God. May isa pa to eh. Ayan o. Napakaganda. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kang matakot, kapatid. Again, akala mo na para pinagsakluban ka na ng langit at lupa. Lapit lang tayo sa ating Panginoon. Katulad nung just like God Himself, no, pinakita niya kay David. Ganun din, kapatid. God Himself, pinakita rin niya sa atin yung cure, yung gamot, yung lunas to your troubled, hopeless, broken heart. So again, alalahanin lang natin yung past, present, and future faithfulness ng ating Panginoon. And remember this Psalm 4:3. But know that the Lord has set apart a godly man for Himself. The Lord hears when I call to Him. Kapatid, kung ang puso mo tila baga punong-puno na ng durog o durug-durug na ito, nawala na ng pag-asa. Kung ang puso mo ay punong-puno na ng worries, kapatid, again, lumapit ka lang kay Lord, magtiwala ka, again, sapagkat siya ang tunay na kapahingan. Ito yung pangako niya. Nasa Kanya yung tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, at yung tunay na pagmamahal sa Kanya lamang. Again, you are set apart, separated to Him in Christ Jesus. Kapatid, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Jesus loves you, my dear brothers and sisters. No? God bless you and your family. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong word. Panginoon, napakasarap. Salamat sa kagalakan, sa kapayapaan, sa pagmamahal, Panginoon, na binigay mo sa aming mga puso. Tunay, Lord, na sa kabila ng aming mga pinagdadaanan ay nandiyan ka, Panginoon. Lord, iparamdam mo sa aking mga kapatid
ipaalala mo, ipaunawa mo sa tuwi-tuwi ng Panginoon na kung sino ang dapat lapitan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, ikaw lamang aming tatawagin, Panginoon. Ikaw ang tunay na aming kapahingan, Panginoon. Lord, ikaw lamang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon. Salamat sa iyong word, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito ay may share din namin sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, continue to bless this church, ang aming mga leaders, pastors, Panginoon, ang members, Panginoon. Continue to protect them, Panginoon. Salamat sa pagmamahal, sa kapayapaan, Panginoon, sa kagalakan na pinagkakalupo sa panambahang ito, Panginoon. Lord, whatever blessing, Panginoon, na-receive namin tunay, Panginoon, na hindi maikli ang iyong kamay upang ipag-ibot ito sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, wala. Lord, talagang salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga pinagkakaloob mo sa amin patuloy sa those blessings, Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita. Holy Spirit, salamat sa pag-guide mo sa bawat isa, Panginoon, na tunay na tumalima sa puso ng bawat isa. Lord, sa pagpapatuloy ng igawin, Panginoon, we claim that victory, Panginoon. Sa word mo pa lamang, we are so victorious na, Panginoon. Yung puso namin ay galak na galak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Salamat, salamat. We love you, Lord. We love you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen.